If you want something in your life you've never had, you'll have to do something you've never done. To Pastor Wilbert and Pastor Hasmin, to Butial family, good afternoon po. To Pastor Awi, Pastor Racha and family, good afternoon po. Sa akin pong pamilya sa Winwakat and Winmauban, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga pastor, mga kamanggagawa, kaalyansa, at sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng SCB live streaming, magandang hapon po ang pagbati ko sa inyo pong lahat. Sa araw pong ito ay hayaan po ninyo na akin pong ipagpatuloy ang ating pong naumpisahan na pag-aaral na pinamagatan po pong Working Out What God Has Worked in Us. And hayaan nyo po na magkaroon po tayo ng quick review sa ating pong nauna ng pinag-aralan. At tayo po ay dadako sa Luke 19 verses 11 to 27. Sabi po dito, Parable of the 10 Servants. Verse 11 says, The crowd was listening to everything Jesus said. And because he was nearing Jerusalem, he told them a story to correct the impression that the kingdom of God would begin right away. He said, a nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then return. Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, Invest this for me while I am gone. But his people hated him and sent a delegation after him to say, We do not want him to be our king. After he was crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their profits were. The first servant reported, Master, I invested your money and made 10 times the original amount. Well done, the king exclaimed. You are a good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you, so you will be governor of 10 cities as your reward. The next servant reported, Master, I invested your money and made 5 times the original amount. Well done, the king said. You will be governor over 5 cities. But the third brought back only the original amount of money and said, Master, I hid your money and kept it safe. I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what isn't yours and harvesting crops you didn't plant. Verse 22, You wicked servant, the king roared. Your own words condemn you. If you knew that I am a hard man who takes what isn't mine and harvests crops I didn't plant, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then, turning to the others standing nearby, the king ordered, Take the money from this servant and give it to the one who has 10 pounds. But master, they said, he already has 10 pounds. Yes, the king replied, and to those who use well what they are given, even more will be given. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. And as for these enemies of mine, who didn't want me to be their king, bring them in and execute them right here in front of me. So dito po sa talata na ating pong pinag-usapan last time, ay ating pong natunghayan ang pagbibigay sa atin. Ano po, isang ilustrasyon ng pagbibigay ng tiwala ng Panginoon. Ano po, ng hari doon po sa mga servants. At dito po ay nakita po natin na meron pong ipinagkatiwala na ang isang hari ay naghahangad o nagnanais na yung kanyang ipinagkatiwala sa araw ng kanyang pagbabalik ay may makuha po siyang ganansya, benepisyo o tubo o interes doon po sa kanyang ipinagkatiwala. Ngunit dito po natin masusumpungan ang magkakaibang klase po ng pag-uugali at behavior ng isa pong tao, ng isang katiwala. Sabi nga po sa akin pong mga naririnig, pag tayo po ay napagkatiwalaan, maging katiwa-tiwala po tayo.
pag may pinagkatiwala po sa atin, sabi nga, maging katiwala, hindi katiwaldas. Okay po? At atin din pong nasumpungan dito po sa ating pong pinag-usapan na inire-remind po palagi sa amin ni Pastor ang isa pong napaka-importante na kailangan po naming maunawaan na kapag may bagay na ipinagkatiwala sa iyo, pagbutihin mo ng husto sapagkat dito nakasalalay kung may susunod pang ipagkakatiwala sa iyo. Ano po? So dito ay ating pong nasumpungan na may isa po na kung saan ay proud na nag-report sa kanyang master na ang sabi, ano po, sa kanyang ipinagkatiwala ay pagbabalik ng master, nag-report siya and then sinabi niya na meron pong makasampung ulit, ano po, na tinubo yung pong ipinagkatiwala sa kanya. And syempre, alam naman po natin, ang prinsipyo ng kaharian ng ating pong Panginoon, what you sow is what you will reap. Kung pinagbuti mo, mas mainam yung ipagkakatiwala sa iyo sa susunod. So, anong ginawa sa kanya? Pinagkatiwalaan siya sa 10 lungsod or 10 cities. Ganun din naman dun sa ikalawa na nag-report sa kanya, ano po, at masusumpungan po natin kung gaano po sila ka-excited sa pagdating ng kanilang amo sapagkat meron silang ipipresenta na napakaganda na kung saan ay alam nila na yun ay kanilang tinrabaho. Ano po? So, proud sila na presenta na ito po yung tinubo nung ipinagkatiwala niyo po sa akin. Ano? So, yung pangalawa, 5. Ano po, yung naging tubo, 5 times. At ang sabi sa kanya, dahil dyan, ano ang sabi ng Panginoon kapag napagkakatiwalaan tayo? Tayo ay isang mabuting katiwala. Pero kapag hindi tayo napagkakatiwalaan, ano magiging turan sa atin ng ating pong Panginoon? Tayo po ay masamang alipin. Ano po? So, sabi po dun sa pangalawa, ang sabi niya, magaling, mahusay, na pagkatiwalaan ka sa maliit na pinagkatiwala ko sa'yo, pagkakatiwalaan kita ng higit pa riyan. 5, di ba? Yung ipinagkatiwala sa kanya sapagkat 5, yung tinubo. Ano po? So, doon po sa pangatlo, na makikita po natin na isang behavior na nakakalungkot ng isang alipin na pinagkatiwalaan siya. Ano po? Anong sabi niya? Hindi pa man, wala sa kanyang excitement of course na mag-report sapagkat paano ka magiging proud na i-report sa master mo kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ay hindi mo ito napagyaman. Ano? So anong sabi niya? Yung iba talagang nandoon po yung kanilang kagalakan na kung saan ay mag-report sa kanilang master. Pero mapapansin po natin dito po sa pangatlo na kung saan ay nag-report. Anong sa kanya? Dahilan agad. Full of reasonings. Sabi niya, kayo po ay mahigpit na amo, kayo po ay masamang amo, sapagkat kayo po ay kumukuha ng hindi sa inyo, nag-harvest kayo ng hindi nyo itinanim. Ano? So, napakarami po niyang mga excuses at napakarami po niyang reasonings. At nakita rin po namin sa patuloy pong pagtuturo na ginagawa sa amin ni Pastor na yung aming pong reasonings, yan po ang nagpapakita ng kondisyon ng puso na meron kami. Ano po kung ano yung lumalabas sa bibig. Kaya nga po, di ba? In the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? So, sabi po doon, mga kapatid, ano po? Ang Panginoon nagalit sa kanya. Sabi niya, your own words condemn you. Yung bawat reasons, yung bawat pagdadahilan na ginagawa natin, every time na tayo ay pagkakatiwalaan at hindi natin napagbuti, yung sarili po nating mga salita ang nagko-condemn sa bawat isa sa atin. Ano po? So sa halip na humingi ng tawad, pasensya na po, ano ginawa nila? Nagdahilan na nagdahilan. Ano po? At yan po ang bihasa, ang napakaraming mga Kristiyano. Pagdating po sa pagdadahilan, sa pagdating sa paggawa po ng mga samut-sari ding kwento para lang mapagtakpan yung kanila pong mga pagiging irresponsable. Ano po? Sorry for the word, but that is the truth. Sabi nga po, the truth hurts, but only the truth will set us free. Ano? So sabi po dyan, huwag na nating pagtakpan yung ating pong pagiging irresponsable. Ano po? Kung tayo po ay nagkamali, may pagkakataon pa para itama po natin iyon. At wag na po tayo na kung saan ay gumawa pa ng mga kwento just like ito, kayo po ay masamang hari, ganito, ganyan, naglilitaan niya pa siya, di ba? Sabi ng salita ni Lord, your own words condemn you. Wag po nating hayaan na yung mga bawat rason na ibinibigay po natin sa mga taong nagtitiwala sa atin ay kondinahin tayo. Ano po? Sabi nga po, sa bibig nahuhuli ang isda. Ano po? So sabi po, yan po ay isang bagay na natutunan din po namin kay Pastor. Ano? At nakita rin po natin dito sa istoryang ito na magbibigay sa atin ng isang somehow ay warning. Ano po? At somehow naman ay kumbaga ay
pagpapalakas ng loob, encouragement, at talagang, alam mo yun, ng booster para gawin yung kalooban ng Panginoon. Kasi dalawa po ang uri ng tao dito, na pagkatiwalaan, hindi na pagkatiwalaan. So sabi po dito, tawag dito, yung time na po na si king, yung hari po ay talagang nagalit. Kasi sino ba namang hari ang matutuwa na kung sa ipinagkatiwalaan ka, sinabihan ka ng instruction sa bagay na gagawin mo, ngunit hindi mo yung ginawa. So wala pong matutuwa. Kahit po saan yan, sa larangan ng trabaho, sa church, kahit saan pong lugar sa eskwelahan. Sinong matutuwa na guro na ikaw ay pinapagawa ng isang bagay ay hindi mo ginawa ng ayos? Hindi ho ba? So ngayon, anong sabi po ng king? Nag-order siya. Nagbigay siya ng order. Ang sabi, yung mga ayaw sa akin, dalhin dito sa harapan ko at i-execute sila. Bakit po sa harapan mismo? Para hindi po sila pamarisan. Para makita kung anong mangyayari dun sa mga taong hindi po napagkakatiwalaan. So ngayon pong hapon ay i-share ko rin po sa inyo kasi nga po tayo po ay bago dumako dun sa pangalawa po nating bahagi na kung saan ay ating pong napag-usapan, ay hayaan nyo po na ito po ay aking pong patuloy pa rin po na linawin sa bawat isa sa atin. Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Sabi po dyan ni Maya Angelou, nothing will work unless you do. Wala kang ibang aasahan na tao para nang sa ganon ay mangyari ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Napakalaki ng iyong magagawa. Napakalaki ng iyong gagampanan. Sapagkat hindi ibang tao ang kikilos para sa'yo. Walang mangyayari kung wala kang gagawin at patuloy ka lang, sabi nga, patuloy ka magde-daydream, nangangarap ka ng gising, para kang si Juan Tamad, na umaasa na lang na kung saan ihilata, and then papatak sa kanya yung prutas. Anong mangyayari? Kaihintay niya sapagkat wala siyang ginawa, bulok ang napunta sa kanya. Nabulok na, saka lumaglag sa kanya. Diba? So, nothing will work unless you do. Walang mangyayari sa'yo kung hindi ka kikilos. Po? At atin din po pinag-usapan nung mga nakaraan, ang ibig sabihin po ng salitang work out. From our title, Working Out What God Has Worked in Us. Sabi po dyan, work out. A practice or exercise to test or improve one's fitness for athletic competition, ability, or performance. A test of one's ability, capacity, stamina, or suitability. To bring out by labor and exertion. At pag sinabi pong exertion, that is physical and mental effort. So, ibig sabihin mga kapatid, may effort po tayong gagawin. May effort tayong ilalabas. I-exercise. So, exertion that is physical and mental effort. So, to devise, arrange, or achieve by resolving difficulties. Sa mga ipinagkakatiwala sa atin, may mga pagkakataon, may mga difficulties po tayong kakaharapin sapagkat hindi po ibibigay sa atin ng demonyo ang mga bagay na gusto ng Panginoon na maranasan natin ng in a silver plate. So, lagi po talaga na may mga hadlang tayong kakaharapin. But alam nyo, kapag patuloy mong wino-work out, yun pong gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, yung ipinagkatiwala niya sa'yo, sabi po dyan, pag sinabing workout, to devise, arrange, or achieve by resolving difficulties. So, you make a way. You make a way. So, sabi po dito, develop. So, yung bagay na maliit na nasa iyo, uti-uting na de-develop, uti-uti po siyang lalong napapakinabangan at napagyayaman. So, to improve, I mean to prove effective, practicable, or suitable. So, para maipakita, yung effective, practicable, when you say practicable, that is useful. Yung iyong kapakinabangan. Lagi ko pong naririnig ito nung ako po ay babago pang mananampalataya. Ang lagi ko pong naririnig sa mga tagapangaral, huwag kayong pumayag na kayo ay maging isang tagabutas laang ng bangko. Tagapuno laang ng church. Meron kang magagawa. Kung ikaw lamang ay hahanap ng paraan, napakaraming pwedeng gawin. Kaya lang, ang isang bagay na nakakalungkot, madalas, ay kung sino pang walang ginagawa, yun pa ang maingay at yun pa ang namumuna. Kaya nga po, meron po kaming mga na tunghayan, na mga termino, na pwedeng gamitin sa napakarami pong Kristiyano. Meron po diyang tagapasita, panay ang sita, tagatanawan, nakatanaw lamang, at tagatayuman, na palagi lang nakatayo. So marami pong ganyan sa loob ng church. At kung isa ka sa mga taong yun, abay panahon na para ikaw ay
umayos at maging kapakipakinabang sa loob ng inyong iglesia. Napakarami ng gagawin. Tayo lang po ang iniintay. Ano ho? So sabi po diyan, how are we going to work out what God has worked in us or in our lives? So una po, by having an accurate spiritual father. No matter how gifted we are, no matter how anointed we are, how skillful we are, kung wala pong accurate spiritual father na gagabay po sa atin, ang malaki pong tendency, magamit po natin ito sa maling paraan. O kaya naman po, mapatuloy tayong gumaling, tapos patuloy tayong humuhusay, naiiwan naman po ay ang ating pong mga karakter. At yan po ay tungkulin ng ating pong mga spiritual father na tayo po ay gabayan upang nang sa ganon, lalo po tayo maging kapakipakinabang sa ubasan ng ating pong Panginoon. Yung karakter niya natin, habang patuloy na naaayos sapagkat natutunan din po natin, anointing without character is disaster. So kahit gaano ka kahusay, gaano ka kagaling, pero kung sira ang karakter mo, walang kauuwian ang ginagawa mo. Sabi nga po, your ministry will not last. Kasi napaka-importante po ng ginagampanan ng ating pong mga karakter. At again, ang huhubog po sa atin ay wala na pong iba, kundi ang ating pong mga accurate spiritual father. Bakit ko po nilagyan ng accurate? Sapagkat kung hindi tayo makakatagpo ng accurate spiritual father, ang tendency pa naman ng isang leader kapag nakita niya na ang isang manggagawa na kung saan ay talentado, marunong, mahusay, ay ginagamit po kahit sira pa ang karakter. Ay sa amin po, hindi po namin sinasabi na kung saan kami ho ay mga perfecto na sapagkat kaya nga ho kami nagkakaroon disciplinary action. Talagang kami ho ay talagang dinidisiplina ng nagpapastor sa amin sapagkat hindi pa rin ho kami perfecto. Kaya lamang, mga kapatid, sabi nga po, iba ang nagkamali, iba ang nagkakasala. Diba? Pag nagkamali ka, and then, kailangan mong dumaan sa proseso. Hindi pwedeng ganon. Diba? Kaya si pastor, very detailed siya. Maliliit na bagay, talagang kanya po yung binibigyan ng pansin. So again, ang ating pong mga spiritual father, sila po ang huhubog. Sila po ang patuloy na sasanay. Sila po ang patuloy na mag-aayos po ng mga inaccuracies natin. So sabi po diyan, Ephesians 4:11. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Verse 12, their responsibility. So whenever again they are equipping us, they are building us up, it is their responsibility, so do not hate them. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. So, wag kayong magtaka kung bakit kayo pinaghihigpitan, kung bakit kayo ay, alam mo yun, talagang grabe yung training na ginagawa sa inyo. The harder the training, the greater you will become. So, kapag po may mga paghihigpit, hindi po yung paghihigpit para maging cager lang sila sa buhay, yung mga kontrabida sa buhay ninyo, hindi po ganun yun. Kundi sila po ay gusto tayong madala sa kung saan ay measuring up to the full and complete standard of Christ. Dahil ang gusto nila, kung may gagawin man tayo, makapagbibigay iyon ng kaluguran sa ating pong Panginoon. So what is the purpose of discipleship? Letter A, efficiency. Again, it is the manner of how we do the right things. Letter B, effectiveness. When we are efficient, we know how to do the right things, we will become effective in our area. Is the result or product of our efficiency. And again, letter C, that is the purpose of discipleship, efficiency, effectiveness, and then enlightenment. You will become the light and the salt of this world. So ngayon, tayo po bilang mga mananampalataya, again, kagaya po ng sinasabi ko kanina, napakalaki po ng ginagampanan ng ating pong mga spiritual fathers sa ating pong mga buhay upang patuloy po na magawa natin accurately kung ano po yung pinapagawa ng ating pong Panginoon. Kaya po laging kailangan ng tao na huhubog sa bawat isa sa atin. At ang sabi nga po diyan, man without God, he cannot. But God without man, he will not. So I'm sorry po, dati po, nung last time, ang akala ko po ay si Miles Monroe ang nagsulat po noon, kundi nasumpungan ko po na sabi nga ni Pastor Tel, hindi yung si Miles Monroe, yun ay si John Wesley. So kaya binago ko po, it is John Wesley, not Miles Monroe, who quoted this quotation na, man without God, ang tao na wala ang Diyos sa buhay niya, wala siyang magagawa. Ngunit kung walang tao na gagamitin ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi niya po magagawa ang nais niyang gawin. So sabi po dyan, 2 Corinthians,
8:5. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Ano po? So, hindi lamang sapat na kung saan maraming nagsasabi, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ano po? Pero hindi nila magawang ibigay yung buhay nila para sa Panginoon. They did not do as what we expected. As we expected, ang sabi diyan. Higit pa sa inaasahan namin yung kanilang ipinagkaloob. Ibinigay nila ang kanilang sarili. Mga kapatid, kung hindi po natin ibibigay ang sarili natin sa atin pong Panginoon, hindi rin po natin magagawang ibigay ang sarili natin sa atin pong mga leaders. Diba? Na kung saan, diba, nakikita ko po palagi sa mga postings na our greatest ability is our availability. Ano po, kahit gaano ka kagaling, gaano kalaki ang iyong spiritual capacity, ang iyong skill, ability to learn, but if you are not available, hindi mo ibinibigay yung sarili mo, what will happen to you? Diba, wala pong magandang mangyayari sa atin. Ano po, kaya po ito, napakaganda. They first gave themselves to the Lord and then to us. Don't just give yourself, Lord, I will serve you. Pero, paano may pakikita ang paglilingkuran sa ating Panginoon kung hindi mo ito mai-demonstrate sa iyong leader? Kaya nga ho aming nasumpungan. Ano po? That serving our spiritual father will never be a humiliation. Hindi po nakakababa ng pagkatao na paglingkuran po natin ang ating pong mga leader. Yung tayo po'y maging kagaanan sa kanila. Yung tayo po ay makapaglingkod sa kanila sa lahat ng aspeto. Sapagkat sa ministry, oo, pwedeng tayo ay naglilingkod sa kanila. But what if in their personal lives? Ano po, sa kanilang mga personal na buhay? What are we doing? It is easy na ipakita po natin yung ating pong mga ginagawa, di ba? Kumbaga sa public, kasi ganun ang tao eh. 'Di ba? Pag nandiyan nakikita mo publicly, may mga taong nakakakita sa iyo, 'di ba? Performance yung ginagawa mo. But what if pag kayo na lang, halimbawa nasa bahay nila, paano ka umakto? Paano ka gumalaw? Paano ka kumilos? Paano mo sila paglingkuran? They are not asking for that, but it is our responsibility. Kung may responsibilidad sila para turuan tayo, i-mold tayo, may responsibilidad din tayo para sa kanila. That is vital exchange. Hindi po kalabisan na kung saan ay paglingkuran po natin ang ating pong mga accurate spiritual father. Ano? So sabi po dito, kaya po si pastor, ganun na lang po siya. Hindi po siya demanding na leader sa amin. But as we see how he and Ninang Cha and his wife, kung paano po sila maglingkod, nahihiya po kami sa aming mga sarili. Kung kami po ay magpapaupo-upo at kami po ay magpapabanjing-banjing laang. Ano po? So gayon po yun. So sabi diyan, 2 Corinthians 8:5, and they did not do as we expected, but they gave themselves, ano po, first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Number 2, at dito po tayo I believe, ito po yung continuation ng ating pong pinag-uusapan. Number 2, how are we going to work out what God has worked in our lives? Number 2, by following their example. Ano po? Sabi ko po sa isang talata na aking pong nalikha na natutunan ko kay pastor. It is one thing. Kasi ano po yan eh. It will always takes two to tango. Lagi pong dalawa. Hindi po pwedeng isa lang. Hindi pwedeng follower lang. Hindi pwedeng leader lang. It will always takes two to tango. Kailangan po yung partnership. Kailangan po nandoon po yung pakikipagkaisa ng leader at saka po ng church. Ano po? So sabi po dito, at yung church ay hindi yung building kundi tayo. Ano, sabi po dyan, nananalikha ko po na quotation na hindi ko po pala nailagay dyan. Ano po, it is one thing to say or to tell your people, do this and do that. But it is another thing to show them how to do it. Ano po, hindi po tayo pwedeng mag-demand sa ating pong mga, sa part naman ng leader. Kasi susundan nila yung halimbawa. What if wala tayong pinapakitang halimbawa sa kanila para sundin? Paano nila tayo susundin? No, because leadership is influence. Leaders lead by example. You have to lead by example. We have to lead by example. Kaya po, nakikita namin kung paano po mag-lead. Paano po sumunod yung aming pong spiritual father sa nangunguna po sa buhay niya. Sa kanya pong spiritual father. And then, yun din po yung aming pong ginagawa sa kanila. Sapagkat nakita namin yung halimbawa sa kanya. Kaya nga lagi yung sinasabi sa amin, huwag kayong gumawa ng mga bagay na hindi ko ginagawa. Sabi niya gano'n sa akin, para mas maging madali sa inyo. Napakahirap pong maging isang tagapanguna. Mahirap sumunod, tama ba? Pero mas mahirap maging isang tagapanguna.
Hindi po natin alam exactly kung ano po yung damdamin nila, kung anong nararamdaman nila, kung ano yung personal struggle nila. At wag na po tayong dumagdag doon sa mga bagay na nararanasan nila. We always pray for them. But what if tayo mismo yung maging tugon sa panalangin nila? Hindi ba't mas mainam ho yun? Diba? So again, it will always take two to tango. Vital exchange po yan. If you want na kung saan sundin tayo bilang mga leaders, kailangan magpakita tayo ng halimbawa na kasunod-sunod sa kanila. Philippians 3:17, brothers and sisters, join in following my example. Grabe po, yun pong confidence na meron si Paul. He is very confident to tell his people, follow my example. Where on earth nakukuha ka ng lakas ng loob to tell your people, follow my example kung hindi ka nagbibigay ng halimbawa sa kanila? Okay? So, brothers and sisters, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Nakita ninyo, sabi ni Paul, yung halimbawa na ipinakita ko sa inyo, ang kailangan nyong gawin, walk according to the pattern. Huwag tayong gumawa ng ibang pattern. Mas nagiging maaluwan ng isang bagay o anumang gawain pag may pattern po tayong sinusundan. Kung hindi po, kung ayaw po natin na maging mahirap para sa atin, na mangyari ang isang bagay, again, let us always walk according to the pattern na nakita po natin sa ating pong mga accurate spiritual father. So sabi po dito, 1 Corinthians 9:24-26, at dito po ako nagtapos sa verse na ito last time. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. So wag magpabanjing-banjing, wag magpa-journey-journey, wag kung ano-anong ginagawa. Run in such a way to get the prize. Makita yung ating pagpupursige. Makita yung ating kaseryosohan. Yung ating pong pagnanais, pagmimithi, na kung saan ay manalo sa laban. Kasi we are all candidate in the race called life. Kaya kailangan po na ipakita po natin yung ating pong pagpupursige na kung saan ay makamtan yung premyo. Ano po? Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Do not run like a man running aimlessly. Walang pinatutunguhan, walang pupuntahan. Ano po? I do not fight like a man beating the air. Siguraduhin mo na sa bawat ginagawa mo, meron niyang kaugnayan sa pagkakalikha ng Panginoon sa'yo, kung hindi para kang sumusuntok sa hangin. Wala kang mararating kapag ganyan. So sabi po dito, 2 Timothy, at dito po yung pag-uumpisa ng ating pong verse. Sa pangalawang bahagi ng ating pong pinag-uusapan. 2 Timothy 2:4-5. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Mga kapatid, wala pong sundalo na kung saan ay aktibo sa serbisyo, na kung saan ay ginagawang abala ang kanyang sarili sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging sundalo niya. Sapagkat kung siya ay nakafocus, ang mangyayari sa kanya, malulugod sa kanya ang tao na nagtalaga sa kanya. Ang ating pong mga pastor, they are appointed by God sa ating pong mga buhay. At tayo po, bilang mga kanyang pinangungunahan, siya po ang kung sa ay pumili sa bawat isa sa atin. Ang ating pastor, ang Diyos ang pumili. Pero tayo, ang pumili sa atin ay ang ating pong mga leader. So, tiyakin po natin na kung saan hindi po tayo nakikisawsaw, nakikihalubilo, o gumagawa ng mga bagay na walang kaugnayan sa ating pong pagiging sundalo. Because we are a soldier of God. We are the warriors of God na ating pa pong kinakanta. Huwag po tayong gumawa ng mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging mandirigma natin. Doon na sabi dyan, no soldier in active service, entangles himself. Kaya ka nahihirapan because you are living a double standard lifestyle. Kaya ka nahihirapan. Hindi ka maka-influensya. Bakit? You are living in a double standard lifestyle. Pag nasa church ka, banal. Pag nasa labas ka, anong tawag sa'yo? Yung iba nga, hindi pa alam na born again ka. Bakit? Tinatago mo para hindi ka mahirapang magawa yung kalukuhang ginagawa mo. Sa paaralan, magkakaroon ng face-to-face. Kamusta ang magiging ugali ng mga kabataan? May nakita nga akong post, pinag-aaral kayo ng mga magulang niyo, makikita kayo nga sa isang sulok.
Di ba? Nakakalong yung babae dun sa lalaki. Nakakalungkot ho. Ako'y naging kabataan din, mga kapatid. At alam ko ho yung mga ganyang bagay. Kaya nga ho, doon na lang ang katindi ang amin yung pagtuturo. Dati wala ho kami napakikinggan na mga ganitong klase ng mensahe. Pero ngayon yung mga kabataan, grabe, purga kayo sa mga salita ng Panginoon. Abay, kung hindi pa kayo titino, ay napakalaki na ng problema ninyo. Di ba? So sabi diyan, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Tayo, may master tayo. May tinuturing po, even in the spirit. Meron po tayong mga spiritual father. At yung mga spiritual father natin, meron ding spiritual father. Tiyakin po natin na yung ating pong master, yung tao po na kung saan nagtitiwala sa atin, ay malugod sa atin pong ginagawa. Kaya lang, paano po sila malulugod kung puro tayo dahilan pag may mga pinapagawa sila? Know your priority. Make your priority right. First things first, mga kapatid. If you don't know how to prioritize things, nag-aaksaya po tayo ng oras. And again, if you are wasting your time, you are wasting your life. And also, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. There are rules. Rules and regulation, it gives order. Nagbibigay ho ito ng order. Kaya tingnan ho ninyo, pag may kaguluhan sa scheduling, basta nagkaroon yun ng kaguluhan, ibig sabihin, mayroong mga kandidato doon, candidates, or mga runners na kung saan ay hindi po tumakbo according sa rules na ibinigay sa kanila. Diba? Kaya naglalagay ng rules and regulations to put things in order. Kaya tingnan po ninyo, diba? Pag nagkakaroon po ng disorder, ibig sabihin may mga nag-violate. So, sabi po dyan, again, and also if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. Let it be our lifestyle to obey the laws, to obey the principles of God, to obey the rules, the regulations, para hindi po tayo magkaroon ng disorder. At kasi, when there is violation of law, ano po sunod? Disorder and then destruction. Nakakalungkot po yung pwedeng mangyari. 2 Timothy 2:15, work hard. Work hard, tinatrabaho po. Walang bagay, walang success na nangyayari overnight. Pinagtatrabahuhin po ito. Hindi po aksidente ang success. Success is not an accident. Yung mga nakikita natin na mga tao na kung saan ay na-inspire tayo sa buhay nila because they are successful person, they are successful in their field. Diba? In their profession, bakit sila naging successful? Hindi po ito nangyari overnight. Tinrabaho po iyon. Gusto mong maranasan yung buhay na meron sila. Pero kung hindi mo dinadaan yung prosesong pinagdaanan nila, hindi man katulad, pero yung proseso, maraming gusto maging magandang produkto, but they don't want to undergo into the process. Hindi ka magiging magagandang produkto kung hindi ka dadaan sa tamang proseso. Ano po? Work hard so you can present yourself to God. Mga kapatid, God deserves nothing but the best. God deserves only the best from us, the best of our time, the best of our resources, the best of our energy, the best of our skills, the best of everything in us. God deserves the best. How come that you will work out what God has worked in your lives if you are tamad? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, magpakainin ng tamad. Pero maraming Kristiyano mga tamad. Tapos kumakapagdiman kay Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, wala namang ginagawa. Diba? Kaya ano nangyayari? Pinupursu yung mga bagay na dapat Diyos ang magdadagdag. Kung maiintindihan niya lang ang sabi ng salita ni Lord. Ano ang sabi niya? Seek first. Seek first that it is a matter of priority. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will just be added unto us. It is God who will add. Hindi tayo. Kaya tayo nahihirapan. It is because we are the ones who are adding. Yung bagay na ang Diyos ang dapat ang nagdadagdag. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Mga kapatid, there are services na kung saan ay hindi po approve kay Lord. Ano po, kaya nga po ang sabi diyan, trabahuhin mong mabuti. Magsipag ka, magpursigi ka, na may presenta mo ang sarili mo bilang isang hain na kalugod-lugod, nakatanggap-tanggap sa ating Panginoon. Di ba sayang? Nag-effort ka na rin lang, gumawa ka ng isang bagay, tapos hindi pala tatanggapin. Make sure, we always
seek the approval of God. There are times, madadaya tayo. Sapagkat ang leader natin, tao rin sila. May mga pagkakataon na kung saan ay ginawa natin yung the best natin, but it seems sa kanila hindi the best yun. As long as you are doing the best, you're the best to God. Diba? God will give you the confirmation that you are doing right. Diba? So, ganun po siya. Always seek the approval of God and not of men. Pwedeng palakpakan ka ng mga tao sa paligid mo sapagkat may mga potensyal na ilagay sa ating si Lord. Husay, galing na inilagay sa atin ng Panginoon. Talento, kakayanan. Na-presenta mo. Pinalakpakan ka ng tao, natuwa sa'yo yung tao, pero si Lord alam kung ano yung ginawa mo. Bago magawin yung isang bagay na yung ginawa ka mo ng kalokohan. Diba? Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker. Paano ka magiging worker kung hindi ka nag-work? Ka lang. Diba? You do not work? And then you call yourself a worker? Diba? Paano nangyari yan? Paano nangyari na magiging worker ka na wala kang ginagawa? Diba? Be a good worker. Hindi ka lang basta maging worker, kundi good worker. Nakatanggap-tanggap, kalugod-lugod, nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. One who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Mga kapatid, tayo, paggagawa tayo, tiyakin natin na hindi nakakahiya yung ating ipipresenta. Diba? There is always room for perfection, for excellence. Hindi tayo nilikha ng Panginoon just to exist, but to excel. Ang sabi nga na salita ni Lord, from glory to glory. Diba? One who does not need to be ashamed, hindi yung nakakahiya. Sabi nga ni Pastor, kung sa inyo pa lang, hindi nyo na magustuhan yung ginagawa ninyo, ay huwag nyo nang itry na ipasa sa akin. Hindi nyo nga nagustuhan eh. Diba? Yung sa'yo pa lang, yung pang satisfy ka na, wow, ang ganda naman ng ginawa ko. Ay marami mga Kristiyano, mediocre. Basta na, bara-bara. Diba, hindi po deserve ni Lord yun, mga kapatid. Ano po? So number 3. Ano po number 3? By being faithful and diligent. By being faithful and diligent. How are we going to work out what God has worked in our lives? Una, by having an accurate spiritual fact. By following their example. By being faithful and diligent. Maging tapat po tayo. Maging masipag po tayo. Huwag po tayong maging isang Kristiyano na kung saan po ay hindi marunong magpahalaga. By being faithful, maging tapat po tayo. Sa pinagkatiwala po sa atin. Pagpursigahan po natin gawin yung bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng buong husay. Huwag basta na maipasa. Sabi po dyan, faithful. Pag sinabing faithful, anong ibig sabihin ng faithful? Ibig sabihin dyan, loyal. You are loyal to your master. Sabi nga po, di ba? Pwede po na yung ating pong mga leader may mas magaling pa sa kanila. Sapagkat sa buhay po, natutunan namin, there are things in life that we cannot exceed. Lagi pong may mahusay, may mas magaling sa atin. Lalo na sa ating mga leader. But we have to be loyal to them. We have to become loyal to them. So loyal, nandun po yung constant. Pag sinabing faithful, loyal, constant, hindi yung pabago-bago. Diba? Devoted. Unwavering, hindi po yung pasway-sway. It's steadfast. Dedicated. Be sure you are dedicated. In what you are doing. Committed. Hindi committed. Committed. Hindi committed. K-U-M-I-T-I-D. Committed na. Hindi na naging committed. Committed. Trusted. Mapagkakatiwalaan. Prove yourself worthy of the trust of your leader. Prove yourself worthy of the trust He gave you. She gave you. Hindi natin alam. Alam nyo, there are a lot of testings to prove something true. Marami pong pagsubok na dadaanan para mapatunayan ng isang bagay ay totoo. Ganon din po sa tao. Patunayan natin yung ating pong mga sarili. Sa Panginoon at sa kanila, sa leader natin. Trusted, dependable, maaasahan ka. Masasandalan ka. Sa mga panahon na kung saan ang leader mo, katulad po ngayon, talagang makikita ho natin, si Pastor Wilbert, grabe ho ang sipag niya.
Kahit ho ang leader namin talagang saludo sa kanya. Sapagkat may mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagod yung leader niya, parang grabe naman itong lakas ng taong ito. Di ba? Nakikita ho natin kung saan-saan lugar sila nakakarating. Palawak ho ng palawak ang SCB platform. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng vision keeper ng SCB. Pagbutihin po natin. Ako nga po, hindi ko po akalain ako'y makakatayo sa inyong harapan. Pero salamat sa Panginoon sa taong nagtuturo sa akin. At ako rin naging masunurin. Kasi kung hindi ho ako naging masunurin, wala rin ho ako dito. Pinagbubuti. Sinisipagan. Nakikita natin yung si Pastor Wilbert kung saan lugar nakakarating. Napakarami po niyang pinupuntahan. Dati, nakakapag-share pa siya sa live streaming 3 times a week. Minsan 4 times a week. Pero ngayon, dahil iisa lang ang kanyang katawan, diba? Nakakarating siya sa kung saang lugar. Kailangan po niya ng ating pong tulong. Ganon din po sa nagpapastor sa aming mga tayo. Siyempre, kasama siya ni Pastor Wilbert. Na-train niya kami. Ay talagang dire-diretso po yan. Kahit wala si Pastor, alam niyo yun, may papakita natin yung ating pong pagiging responsable na kung saan ay lingkod ng ating Panginoon sa panahon na wala yung leader natin. Mas dapat tayo nagiging responsable. Mas dapat tayo nakikita dependable tayo, trusted tayo. Trustworthy tayo. Na tayo po ay mga dedicated, committed tayo sa ipinapagawa sa atin. Reliable, obedient, and dutiful. Ano ibig sabihin? You are task-oriented. Diba? Kaya po si Pastor, pag nawala siya, diba? Umalis siya, pumunta siya ng misyon. Ay mga leaders po, okay, mag-ready na kayo. Nakalagay na po yan. Mga pangalan ng bawat isa. Dire-diretso pong live streaming. Ano po? Kaya tiyakin po natin, maging kagaanan po tayo sa kanila. Maging kaaluwanan po tayo sa ating pong mga leaders. Ano ho? Diligent. Ano pa? Diba? By being faithful and diligent worker. Diligent. When you say diligent, it is having or showing care and consciousness in one's work or duties. Mga kapatid, let us show care. Diba? And consciousness. Nandun yung consciousness mo na may duty ako. Diba? Ako nga po nung isang beses, this is my personal experience, na kung saan po ay talagang nakatakda na po sa loob ng isang araw yung mga bagay na gagawin ko. Nang somehow na-frustrate ako kapag may mga nagputang mga problema na dapat nagawa ko yung bagay din sa araw na hindi ko po nagawa. Dapat meron tayong care. Na ipakita natin yung ating pagmamalasakit. Yung consciousness, yung conscious ka sa ginagawa mo. Hindi yung basta na, ay nalimutan ko. Ay ako nga pala ngayon. Di po ba? Ay may gagawin nga pala ako. Ay anong oras lang? My God. Paano ka pagkakatiwalaan? Paano mo ma-work out? Yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kung hindi ka, alam mo yun, nagpapakita ng malasakit sa ipinaghatiwala sa'yo. Having or showing care and consciousness in one's work or duties. Nakatatak na yun sa isip mo. Kaya don't tell me, nakalimutan mo. Diba? Ibig sabihin lang, hindi ka nagpapakita ng pagpapahalaga. Oo, may mga pagkakataon ho talaga na sa dami ho nating ginagawa, nakakalimot din tayo. Sapagkat ako mismo nagkakaganon din ho ako. Pero yung kada na lang may ay nakalimutan ko po, ay nakalimutan ko po, ay nakalimutan ko po. My God! Kaya mo nalilimutan, hindi kasi importante sa'yo. Kasi kung mahalaga sa'yo yung isang bagay, mag-aalarm ka pa. Mag-note ka pa. Lalagay mo pa sa kalendaryo mo. Diba? Kasi importante sa'yo. May mga pagkakataon nakakalimot tayo, pero huwag natin ugaliin makalimot. Ano po? Hardworking. Diba hardworking? Pag sinabing diligent, masipag, hardworking, particular. Diba? Pag sinabing particular, yan po ay choose things or do things very carefully and not easily satisfied. Hindi ka mabilis masatisfied. Okay na yan. Hindi. Ano bang magagawa ko pa dito para mas mapaganda ko? Para mapaayos ko? Diba? Si Pastor lagi sinasabi sa inyo, huwag kayong maging kampante lagi sa ginagawa ninyo. Diba? Tiyakin nyo sa ginagawa nyo, natutuwa rin kayo. Diba? So ano pa dyan? Ang sabi, particular, careful, maingat kang ginagawa, attentive. Pag sinabing attentive, paying close attention to something, alert, awake,
watchful, mindful, observant to what he is doing. Ano pa mga kapatid? First, earnest. Pag sinabing earnest, resulting from or showing sincere and intense conviction, serious. Seryoso ka. Hindi mo ginagawang biro. Ano po? Persevering. When you say persevering, continuing in a course or action despite difficulty or delay in achieving success intact. Oo, mga pagkakataon, parang wala namang nangyayari sa ginagawa ko. Diba? Pag nakakaramdam ka na somehow, meron kong delay in achieving your success, nanghihinawa ka na, wag. Do not stop until you're proud. Don't stop until you're proud. Huwag kang tumigil, huwag kang huminto. Just like the spirit na meron po si Jacob, hindi ako ititigil. Hanggat hindi mo ako binibless, hindi kita pakakawalan. Ganong klase ng espiritu. Tenacious. Ano po ay persistent po nga. Pag sinabing persistent, continuing firmly and obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. There is always an opposition. Continue. Don't stop. Don't allow them na patigilin ka sa ginagawa mo. Sabi nga po, kung lagi nila ang kada may tatahol ng aso, ay tayo ay titigil, kukuha ng babatuhin sila, hindi mo tayo makakarating sa paroroonan natin. Hayaan mo ang aso tumahol ng tumahol sa pagkatrabaho nila iyon. Or fact of continuing to exist longer than usual. Meron kang stamina na kung saan meron kang lakas na, hindi, kaya ko pa. Sige pa, extend pa natin. Kaya pa yan, kaya pa yan. Always challenge yourself. Because you can be more and you can do more. You are more than you think you are. Yan po yung nilagay na kaisipan sa amin ni Pastor, kaya hindi po kami huminto. Tenacious. Ano po? The kind of person who never gives up and never stops trying. Don't stop until you're proud, mga kapatid. Don't give up, mga kapatid. Ano po? Don't give up. Ano pa sabi dyan? Driven and active. Driven and active. So, saya po dyan. Ano po? Philippians 2:13. For God is the one working in you, both to will and to work according to His good pleasure. Ang Diyos, ang siyang pumikilos sa inyo upang bigyan kayo ng pagnanais at upang magawa. Hindi lang basta magkaroon ng naisin na gawin ang kalooban ng Panginoon, kundi bigyan tayo ng lakas para gawin iyon for His good pleasure, according to His good pleasure. It is God who is the one working to both in you, both to will and to work. Naisin at upang gawin. Huwag lang tayo, gusto ko maging ganito. Pero wala kang ginagawa. No, to will and to work according to His good pleasure. Proverbs 21 verse 5 says, the plans of the diligent lead surely to abundance. Ang kamay, ang plano, ano po, sabi nga, if you plan to fail, ano po, if you fail to plan, you plan to fail. Kung ikaw hindi ka gumagawa ng pagpaplano kung ano gusto mo mangyari sa buhay mo, pinalano mong mabigo. Pinalano mong hindi maganda ang maging kahantungan ng buhay mo. Ikaw magpapasya. Nasa sa kamay mo kung ano mangyayari sa buhay mo. The plans of the diligent lead surely to abundance. Kaya maraming tao nahihirapan. Diba? Bakit po? Kasi hindi masinop ang kamay. Hindi pinagbubuti. Paano pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit ikaw ay sablay? So, everyone who is hasty comes only to poverty. Yung mga kamay ng mga taong padalos-dalos, pag sinabi pong hasty, done or acting with excessive speed or urgency, yung padalos-dalos, laging nagmamadali. Kasi gusto matapos agad, kasi maglalaro pa. Diba? Ginagawa mo, diba? Mas binibigyan mo ng importansya ng pagpapahalaga, kaya nga ako kayo nag-post. Kung sinasabi mo na priority mo si Lord, pero hindi mo siya binibigyan ng pinakamataas na importansya at pagpapahalaga, nagsisinungaling ka. You say God is your priority, pero ang binibigay mo sa kanyang oras, tira-tira. Diba? Hindi mo siya binibigyan ng mataas na importansya ng pagpapahalaga. Tapos sabihin mo, priority mo siya, sinungaling ka. Okay? Sabi po dyan, Proverbs 13 verse 4. The soul of the sluggard craves and gets nothing. Yung mga tamad, di ba? Ano sabi dyan?
Lagi po yung nagnanais na magkaroon ng mga bagay pero wala siyang makukuha. Bakit? Kasi nga po tamad siya. While the soul of the diligent is richly supplied. Richly supplied. If you want na kung saan, di ba, may mga pagkakataon sa atin, may pinagkatiwala ng mga kagamitan, lahat ng meron tayo, pinagkatiwala lang yan sa atin. Gusto natin ma-upgrade, mas maganda. Eh yun nga, hindi pa maganda, hindi mo na mapagbuti. Hindi mo na maayos na gawin, hindi mo na mapag-ingat, hindi mo mapagyaman. Paano ka bibigyan ng mas maganda pa? Di ba? Pero maraming Kristiyano, again, demanding kay Lord. Demand ng demand. Deserve before you desire. Ang dami mong dinidesire, pero hindi mo pinapakita yung pagiging deserving mo. Tatandaan ninyo, pangako ng Panginoon, lahat huyaan. Yan ho ay conditional. Ang pag-ibig niya lang ang hindi po conditional. Para sa lahat ho ang pag-ibig niya. Pero ang mga pangako niya, para lang dun sa mga taong lumalakad according sa prinsipyo. Pero kung hindi mo nilalakad ng prinsipyo, nganga ka, ngangay ka. Okay? So sabi po dito, Romans 12:1, mga kapatid, I appeal to you, sabi po, brothers, by the mercies of God, ako'y naninikluhod sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sa mercy, biyaya ng Panginoon, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. We want God to be worshipped sa ginagawa natin. Then, let us present ourselves, our bodies, as a living sacrifice. Tayo yung buhay na sakripisyo na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Holy, banal, at katanggap-tanggap sa Kanya. Again, let us always seek the approval of God. Let us make our worship be acceptable to God. Huwag pong maging ugali natin, mga kapatid, na kung saan ay basta nalaang tayo gumawa. There is always room for perfection, for excellency. Tulungan natin ang ating mga sarili. Napakarami ho ng potensyal na inilagay sa atin ng Panginoon at enough yung potensyal na yan para patuloy tayong mag-excel sa buhay na ito. Para mabigyan siya ng kaluguran sa atin pong mga buhay. Pagbaga tayo nag-excel sa ating trabaho, sino pang number 1 na po-promote? Nabibigyan ng mga award. Hindi tayo after doon. Pero habang ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, automatically nangyayari yun sa'yo. Diba? Kapag ba nalulugod sa atin, yung mga authority sa buhay natin, sapagkat nagiging masunurin tayo sa kanila, ano nangyayari sa atin? Di ba ang sarap ng pakiramdam? Di ba very fulfilling siya sa pakiramdam? Unlike yung alam mo, nasablay-sablay yung mga ginawa mo, hindi ka makaharap. Just like yung nangyari, dito po sa pinagkatiwalaan, na itinago niya na laang. Ibinalot niya yung pinagkatiwala sa kanya. Sa halip na pagyamanin. Kaya anong nangyayari? Anong naging ending? Panay rason, panay pagdadahilan, panay pagrereklamo. If you want something in your life you've never had, you'll have to do something you've never done. Kung gusto mo magkaroon ka ng mga bagay na wala ka pa sa buhay mo, hindi ka pa nagkakaroon sa buhay mo, gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Maraming pagkakataon, sabi nga ni Albert Einstein, doing the same thing and expecting different result is insanity. Ang paggawa na magkaparehong bagay, umaasa ka na magkaibang resulta ay isa pong kamangmangan. Parehong bagay ang ginawa mo, tas umaasa ka na magkaibang resulta, baka ngayon okay na. Hindi. Do something. Make a way. We have a lot of potential inside of us. Let us discover it. Tuklasin natin iyon, pagyamanin po natin iyon. Kasi again, kung hindi po natin gagawin yon, totoong-totoo ang sinasabi po, na totoo na ito, na si Miles Monroe talaga nagsabi, ang pinakamayaman na lugar sa mundo ay ang sementeryo. Sapagkat doon ay nabaon ang napakaraming kaloob ng isang tao, napakaraming potensyal ng isang tao, napakarami doon na kung saan namatay na dapat isang magaling na businessman, isang napakahusay na lawyer, isang napakahusay na politiko, isang napakahusay na engineer.
Isang napakahusay na artist. Painter. Marami nabaon. Bakit hindi nila nagamit? Huwag mong hayaan. Don't die old. Die empty. Na ibig sabihin na i-serve mo yung lahat ng meron ka. Para sa kapakinabangan ng buong iglesia. Sa kapakinabangan ng area kung saan ka dinala ng ating Panginoon. Don't die old, die empty. Mga kapatid, ibig sabihin lahat ng meron ka na i-serve mo sa mundo. Gusto mo ng pagbabago, ikaw ang number 1 na magbago. If you want change, ikaw ang manguna. Ang dami, gusto mo ng pagbabago, taas na mga kamay. Pero gusto magbago, wala na. Nawawala na. Paano magkakaroon ng pagbabago kung hindi tayo magbabago? Nananalangin tayo ng sagot sa mundo. Hindi mo alam ikaw ang sagot na hinahanap ng mundo. Ikaw ang sagot sa kung sa'y problema. Ano po? Ng mundo, ng lugar kung saan ka dinala. Ikaw ang sagot dyan. Kaya nga ikaw ay salt and light of this world. Ano mga kapatid? Kaya nga po mga kapatid, kapag di po natin ito naunawaan, hindi natin alam, hindi na po pala tayo nagiging katanggap-tanggap kay Lord. It is our spiritual worship to God. Ito po yung ating spiritual na pagsamba sa Kanya. Hindi ang pagtugtog, hindi ang pagkanta. Yan po ay mga manifestation. Pero yan ho ay hindi ho yung pag nakakanta ka na, nakatugtog ka na, okay, spiritual worship. Hindi. Living sacrifice. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ano po? So mga kapatid, sa oras pong ito, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating pong Panginoon sa gabay ng banal na Espiritu na kung wala po siya, wala po tayong magagawa. Wala po kaming kayang gawin. Maraming salamat po, Pastor Wilbert, sa pagtitiwala na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiwalang ito, patuloy po na na-develop ang kakayanan na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paghubog na ginagawa sa amin ng aming pong spiritual father. Maraming salamat po sapagkat kung wala po sila sa buhay namin, hindi rin po namin ito magagawa. Maraming salamat po sa lahat na naging kabahagi ng live streaming na ito at anuman po ang inyong napakinggan sa hapon pong ito. Ito po'y maging magsilbi na binhi ng Panginoon sa ating pong mga puso. Nang palagi pong sinasabi sa amin ni Pastor, matanim ito sa matabang bahagi ng ating mga puso na sooner or later yan po ay tutubo, sisibol, lalago at mamumunga. At mananatili ang ating pong bunga at yung bungang yan ang kailangan ng mga taong nasa paligid natin. Maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At magkita-kita po ulit tayo pag nabigyan po ulit tayo ng pagkakataon sa susunod na live streaming upang maipagpatuloy ko po ito pong pagpapatuloy ng working out what God has worked inside of us. Thank you so much and to God be all the glory.